Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Jim Carante. Siguro kilala niyo na ako dahil sa aking woodworking and DIY vlog na 11 Workshop. Pero hindi niyo siguro alam na ako din ay isang researcher at fascinated, mahilig ako sa mga misteryo, krimen at mga bagay na mahirap magpaliwanag. At dito sa Jim Carante Stories, pagkwentuhan natin ang mga yan. So, kung interesado kayo sa mga ganitong klaseng content, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa Gene Caralde Stories. So, sa first episode ng ating Gene Caralde Stories, pag-usapan natin ang isang topic na nangyari na napakatagal na panahon na isa ito sa mga top na mysteries ng Hollywood na talagang para sa akin is very, very fascinating, no? So, it happened back in March 31, 1993. So, exactly 31 years ago, ano nangyari to? Sa Wilmington, North Carolina, USA. So, isang pelikula ang sinushoot on location sa isang apartment sa Wilmington. At ang artista sa pelikulang ito ay isang matangkad at matipunong half Asian, half American na nagsisimula pa lang na umukit ng kanyang pangalan sa Hollywood. Ang pangalan niya ay si Brandon Lee. At siya ang anak lang naman ng legendary na martial arts actor na si Bruce Lee. So, I think kilala natin lahat si Bruce Lee sa mga immortal niyang pelikula tulad ng Big Boss, Enter the Dragon, Fist of Fury, yung mga ganyan na movies ng martial arts movies na gustong-gusto natin, no, from Hong Kong. Lumabas din siya sa Hollywood, sa The Green Hornet, si Bruce Lee, and legend talaga si Bruce Lee. Hanggang ngayon, immortal talaga siya. Marami, kahit matagal na siyang pumanaw, marami pa rin nakakilala sa kanya. He's a pop culture icon. Ang anak niya na si Brandon ay hindi nalalayo sa kanyang ama. Isa rin siyang martial arts expert mula sa pagkabata. Siyempre, tatay mo ba naman si Bruce Lee? Siyempre, tuturuan ka niyan, di ba? Tapos, si Brandon is complete package as well as martial arts expert. Guwapo din siya, no? Matipuno, karismatiko, ganyan, at magaling din umacting, no? At matatas sa pagsasalita ng English. Hindi katulad ng kanyang ama na medyo may accent ng dahil lumaki sa Hong Kong, si Brandon ay lumaki sa Amerika, kaya diretso yung kanyang English. And nagbida na siya before yung pelikula na ito na pag-uusapan natin. Nagbida na siya sa ilang mga pelikula tulad ng Laser Mission, Showdown in Little Tokyo, kasama ang isa pang action star na si Dolph Lundgren, at yung isa sa mga paborito kong pelikula which is Rapid Fire, no? So, yung mga pelikula niya before this movie ay hindi ganong kumita sa takilya, hindi ganong sumikat. However, nakitaan ng potensyal si Brandon dahil sa natural talent niya in acting at pati na rin sa kanyang mga martial arts skills. So talagang action star. This is one of the rising action stars noong 90s, si Brandon Lee. At itong pelikula na to, habang pinopromote ni Brandon yung movie niya na Rapid Fire, nakuha niya yung isang role na expected ng lahat na magdadala sa kanya sa durok ng tagumpay. No? Ito yung kanya magiging super na breakout role. At ito ang role bilang si Eric Draven sa pelikulang The Crow. Na alam niyo naman na base sa isang comics na likha ni James O'Barr. Pero ang malungkot ay hindi alam ni Brandon at di rin alam natin lahat na ito na pala yung kanya magiging huling pelikula. So, yung The Crow, guys, is a kwento ng isang rock musician na si Eric Draven na pinatay at muling nabuhay na nagkaroon ng supernatural powers para maghiganti sa mga gumawa ng masama sa kanya. So, it's a typical na anti-hero story, no, guys? So, nung araw na yon, March 31, 1993, halos tapos na ni Brandon yung whole movie. Na-shoot na niya halos lahat ng eksena. So, konting eksena na lang yung dapat niyang kunan. So, pero itong eksena na to na kinukunan nila is very crucial. Dahil sa eksena ito, si Eric Draven ay babarilin at mamamatay yung karakter niya, no? So, ito yung pinaka-pivotal na scene ng movie na ito. Kasi nga, kailangan mamatay si Eric Draven para mabuhay ulit at maging The Crow, di ba? So, sa eksenang ito, papasok si Draven sa apartment at masasaksihan niya na nire-rape at binubugbog yung kanyang kasintahan. So, isang siga naman
na ginagampanan ng artistang si Michael Massey ang babaril sa kanya gamit ang isang revolver. Smith & Wesson Model 629 na revolver yung gagamitin para barilin ang karakter ni Brandon Lee na si Eric Draven. So, eto na, nagsimula na yung shooting. So, pagsabi ng director ng action, tinutok ni Massey yung baril niya kay Brandon at kinalabit yung gatilyo. So, pumutok yung baril, guys. And bumulagta paatras si Brandon Lee. Pero dapat, ang nasa script is dapat paharap siyang babagsak. So, dapat. Pero, tumumba. Bumulagta na lang bigla. So, nung sumigaw yung director ng cut, no? So, hindi agad bumangon si Brandon. Akala nila, nagbibiro lang kasi medyo may pagka-joker kung si Brandon Lee. Akala nila nag-acting pa rin siya, no? Kasi medyo may pagka-seryoso ang pag-acting niya. Pero nung i-check nila, si Brandon, agad nilang nalaman na there's something wrong. Kasi si Brandon ay humihinga ng malalim, nag-struggle ng breath, and wala nang malay, unconscious, no? So, chinek ng medic kung ano yung nangyari sa kanya, pero wala siyang, nung panahon na yun, wala siyang nakitang anumang sugat. Akala nila nabagok lang yung ulo niya, no guys? Pero, nung yung pulso niya is medyo humina na at hanggang sa tumigil yung pulso. So, ginawa nila, syempre, dinala siya sa pinakamalapit na ospital at doon nalaman na meron siyang gunshot wound o tama ng bala sa kanyang sikmura. So, after ng 6 hours of operation, hindi na nagawang mailigtas ng mga doktor si Brandon Lee, binawian siya ng buhay at edad niya ay 28 years old lamang nang siya ay namatay. So, if you know guys, alam niyo rin na bata rin namatay si Bruce Lee, yung tatay ni Brandon Lee. So, dahil sa biglaan, maaga at misteryosong pagkamatay o pagpanaw ni Brandon Lee, di mapigilan na ikumpara ito sa pagpanaw ng kanyang ama. No? So hinog na hinog yung mga conspiracy theories na nandyan. At ito nga, nabuhay yung mga haka-haka na merong sumpa yung pamilya ng Lee. So if you continue research on that, meron tayong tinatawag na Lee family curse. No? Kung gusto nyo i-research yan, pwede nyo rin i-research yan guys. Pero nung nag-imbestiga yung mga pulis sa nangyari, nalaman nila na isang series, isang maraming events ang naganap, no? Isang series ng mga pangyayari ang naganap sa loob ng 6 na linggo bago ang pamamaril. At ito yung pag-usapan natin ngayon. So ano ba yung nangyari? Ano ba ang nangyari? Bakit na-aksidente na nabaril sa isang movie shoot ang isang artista na si Brandon Lee? So alamin natin yan, pag-aralan natin kung ano yung mga nangyari ng mga sandaling yon. So kung familiar kayo sa mga bala at sa mga baril guys, yung balang pumatay kay Brandon Lee o aksidente pumaslang kay Brandon Lee ay isang 44 Magnum. It's isa sa pinakamalakas na kalibre ng bala sa mundo. In fact, meron ang linya si Dirty Harry, di ba? Na sinabi niya ang 44 Magnum ang pinakamalakas na bala sa mundo. Pero of course, hindi yung totoo, guys. It's not true, no? May mas malalakas pang kalibre sa 44 Magnum. Pero, syempre, nevertheless, napakalakas pa rin ng 44 Magnum. Kaya nitong magpatumba ng isang buffalo sa Africa, no? Isang putok lang, isang shot lang. So, imagine nyo na lang, kaya niyang gawin sa isang tao, di ba? So, balik tayo sa shooting ng The Crow sa Wilmington, North Carolina. So, 6 weeks, 6 na linggo before ng kamatayan ni Brandon Lee, kailangan mag-shoot ng isang eksena sa loob ng isang pawn shop, no guys? So, nagpunta yung production team ng The Crow sa isang local na pawn shop sa Wilmington at namili ng mga props, no, para sa kailangan eksena. At nakasama doon ay isang kahon ng 44 Magnum na bala, no? So, isang kahon na 44 Magnum rounds yung binili ng production team as a prop lang dapat. So, inayos nung team yung mga props sa loob ng isang studio para magmukhang pawn shop at tsaka naman nakita ng stunt coordinator yung isang kahon ng bala ng 44 Magnum. So, yung stunt coordinator is nagalit. Sabi niya, bawal na bawal ang live rounds sa isang film location, no guys? Bawal talaga yan, no? May mangyari ulit na insidente ng ganyan sa kay Alec Baldwin naman, pero pag-usapan natin yan in the future, no? So, ang ginawa ng stunt coordinator, dahil nga bawal yung mga live rounds sa loob ng isang production na company o isang film shoot or film location,
kinumpiska niya yung mga bala. So, kinumpiska niya isang kahon ng 44 Magnum at itinago yan sa trunk, sa compartment ng kanyang sasakyan. So, after 2 weeks na nakatago yung mga bala dun sa trunk ng stunt coordinator, so isang critical na scene ang kailangan kunan sa set ng The Crow. At ito yung pagpaputok mismo ng baril na papatay kay Eric Draven, no guys? So, nag-prepare sila ng isang Smith & Wesson Model 629 na revolver para gamitin dito. So, ito yung mismo na baril na papatay talaga kay Brandon Lee. Pero, para maintindihan natin yung susunod na mga pangyayari, kailangan muna natin, or kailangan ko muna ipaliwanag sa inyo ang ballistics ng mga bala. So, iba-ibang klaseng bala ang ginagamit sa pelikula. Meron tayong tinatawag na live, meron tayong tinatawag na blanks, at meron tinatawag na dummy. So, pag-usapan natin yan. So guys, nag-prepare ako ng mga drawings ng mga bala na ginagamit sa pelikula, no guys? First of all, ito tinatawag ng live round. No? So, ang live round, guys, is 4 ang parte niyan. So, of course, meron yung case, yung brass case, no? At meron yung mismong bullet, yung tingga, yung lead tip. At meron lamang powder, ito, sa gitna. At ito sa dulo naman, ang tinatawag natin na primer, no? So, simple lang naman kung paano gumagana ang isang bala. Kapag kinalabit mo ang gatilyo, tatamaan ng hammer, yung tatamaan ng firing pin, yung etong primer. At pag tinamaan ng firing pin yung hammer, puputok yan. Maliit lang yung paputok ng primer. So it's very small amount ng pulbura lang yan. Pero, i-detonate niyan yung pulbura na laman nito. Ito yung powder, yung gunpowder mismo. At yan ang magpapatalsik sa bala papunta sa target. It's very simple but very deadly yung prinsipyo ng isang bala, no guys. Pero obviously, kapag nag-shooting ka ng pelikula, is hindi ka pwedeng gumamit ng live round. Kasi deadly yan, delikado yan, di ba? So remember na yung The Crow is shooting back in 1993. So hindi pa uso yung mga CGI, no? So hindi pa uso yung mga alada probinsyano na CGI gunshots, no? So noon, gumagamit lang sila ng mga practical effects. So gumagamit sila ng mga tinatawag natin naman na blank round. Ito yung tinatawag natin na blank round. So, ang pagkakaiba niya sa blank round, ang blank round ay meron siyang case, na brass case, meron siyang firing pin, meron siyang primer pala ito sa likod, meron siyang primer, meron din siyang powder sa loob, pero wala siya nung lead tip, wala siya nung mismong bala, wala siya nung tumatalsik. Ang nakapalit dyan is cardboard na disc, no guys? So, kapag kinarga mo to sa baril, puputok yung baril, may flash at may sound pero walang tatalsik, di ba? So, walang projectile na tatalsik mula sa baril. So, ito yung madalas na ginagamit sa mga pelikula. So, para sa The Crow, no, kailangan nila ng mga blank rounds. Kaso, imbis na bumili yung team ng mga specifically made na blank rounds para makatipid sila sa oras, siguro sa pera na rin, nag-decision yung production company na gumawa na lang ng mga blank rounds. So dito papasok yung, kung maalala nyo, yung stunt coordinator nagtago ng isang bala ng 44 Magnum sa kanyang trunk. Naalala siguro nila yun, meron pala tayong 44 Magnum na bala sa trunk ng kotse ng stunt coordinator. So yun na lang gamitin natin since yun din naman yung caliber na gagamitin sa eksena with Brandon Lee. So, kinuha nila yung bala galing sa trunk ng sasakyan, no guys? So, dito sila gumawa ng sarili nilang mga blank rounds. Simple lang naman gawin yung blank rounds, guys. Tatanggalin mo lang to, itong red tip na to, plaplaisin mo lang siya, tatapon mo yung pulbura, no? Kung gaano man ang gusto mo, at lalagyan mo lang ng cardboard na disc na ganyan. So, this time, siyempre, gumawa sila ng mga blank rounds. Hindi nila inalis yung pulbura kasi kakailanganin nila yung para sa scene, no? Na pumutok yung baril. So, siguro mga ilang bala, ilang 44 Magnum na live rounds ang kinonvert nila sa blank round. Pero, eto, dito magsisimula yung problema, guys. Kasi, since revolver yung gagamitin nila na scene, kailangan nila nakunan ng close-up, no? So, tingnan natin, ha? Meron ako sample dito, guys. This is a revolver na toy revolver lang, guys. Laruan lang to, guys, okay? So, as you may know, kapag kinukunan ng camera ang revolver, alam ba, nasa harap ng ganyan, makikita mo yung bala nandito.
Diba? Unlike yung pistol, unlike ang pistol na naka-magazine yung ba nakatago sa loob ng baril, ito yung tip niya is exposed. So kung kukunan mo ng camera, kailangan para realistic, kailangan meron siyang nakalagay na bala dito. Pero syempre, hindi mo kukunan ng live round yan. Diyan papasok ang tinatawag natin na dummy round. So ano bang dummy round? Ito guys, this is a dummy round. Ang dummy round ay merong case, may primer, may lead tip para makunin ng camera, pero walang powder. So there's no way na puputok ito, no guys? Pero kailangan mo rin na i-dispatch siya yung primer niya. So hindi mo pwede tanggalin yung primer ng mano-mano. Kailangan mo yan puputok, no? And yung primer naman is hindi siya dangerous, no? Pag pumutok siya, pop, pop, pop lang yung ginagawa niya. Hindi siya yung kulang yung kanyang pwersa para patalsikin yung bala. Mahina lang yung kanyang putok, no? So, ang ginawa nila, kumuha sila ng mga dummy rounds at pinaputok nila. Pero, sa kamalasan ay isa ang hindi napaputok yung primer, no? So, yun na. Yung kamalasan na yun, itinarga nila sa revolver para sa close-up shot. So, nung nagko-close up na sila, pag nagka-close up na yung camera, ng ganyan, nakatutok yung revolver sa camera, kinakalabit yung stunt coordinator na sunod-sunod, tumama yung hammer ng revolver dun sa live na primer. At may mga nakarinig, and I think dalawa yata na production team yung nakarinig ng mahinang pop. So hindi pumutok yung baril, pero pumutok yung primer. Ang nangyari guys, dahil pumutok yung primer ng bala, ng dummy round, tinulak niya yung lead tip papunta sa barrel, pero hindi tumuloy palabas. Na-stuck dito. Na-stuck dun sa revolver yung lead tip, yung 44 Magnum na lead tip, yung bala. Na-stuck sa barrel, nasa loob ng barrel mismo. And hindi nila ito na-check. Hindi nila napansin din na yung isang dummy round ay wala ng lead tip. So, naghihintay na lamang ito sa isang disaster, no? And yun nga, noong March 31, eksena na ni Brandon Lee sa apartment, hindi na naman dinoble-check yung baril. Dapat guys, every time na may shoot ng baril, dapat siya-check yan na talagang walang laman. Yung baril, walang laman yung bala, kundi mga blanks lang, no guys? Kinargahan ng blanks yung revolver. So, tandaan nyo guys na yung blank round ay may pulbura pero walang lead tip, no? So, ngayon, hindi nila alam na meron ng lead tip na nandito sa barrel nung revolver. Meron ditong blank round na kargado ng pulbura, full powered 44 Magnum na powder, at meron din ditong nakalagay na 44 Magnum na lead tip. So it's a disaster talaga waiting to happen. So nung pinalabit ni Masi yung gatilyo, pumutok yung blank round at tinulak niya yung tingga na nasa barrel palabas at papunta sa sikmura ni Brandon Lee na siyang kumitil sa buhay ng ating artista na si Brandon Lee. So ayun. So ganyan yung nangyari. So isang malungkot na trahedya, dulot yan ng negligence o kapabayaan. So, anong nangyari guys, dinimanda ng nanay ni Brandon Lee yung mga filmmakers dahil sa negligence at nagkaroon ng out-of-court settlement or aregluhan, pero hindi inilabas kung magkano yung binayad ng studio sa pamilya ni Brandon Lee. So, si Brandon Lee is inilibing sa tabi ng kanyang ama sa Seattle, Washington, tabi ni Bruce Lee, no? At si Michael Massey is na-traumatize. Hindi siya kinasukan guys, it's a complete freak accident, so walang kinalaman si Michael Massey dito. Pero dahil sa nangyari, na-traumatize siya at tumigil siya ng pag-artista sa loob ng ilang taon. At kahit kailan, hindi niya pinanood yung The Crow, yung movie The Crow. At sinasabi niya na binabangon pa rin siya ng mga nangyari kay Brandon Lee. So, nagpatuloy pa rin naman ang pag-arte si Massey, na lumabas pa siya sa The Amazing Spider-Man at Amazing Spider-Man 2 at gayon din sa 24 na TV series. At namatay siya noong 2016 dahil sa cancer. Samantala, yung The Crow naman na pelikula ay pinalabas at ito ay isang blockbuster success. Siguro dahil na rin sa buzz ng pagkamatay ni Brandon Lee bilang kanyang last movie, no?
talagang pinilahan sa takile yung The Crow. At hindi lang yon, pinuri ng kritiko, no? It's critically acclaimed film yung The Crow, lalo na yung pagganap ni Brandon Lee as Eric Draven na sobrang haunting talaga. Talagang parang Heath Ledger Joker na binigay niya yung call niya para sa role na ito, no? So, nasaksihan nila kung gaano kalaki, gaano kagaling sa pag-arte si Brandon, hindi na sa action scenes, kundi pati sa mga dramatic scenes, no? Actually, marami nang hinayang. Dahil kung hindi siya namatay, mas lalo pa siguro siyang sisikat, no? Lalo pang angat yung kanyang karera sa Hollywood, no? So, yun. Side note lang guys, may palalabas na remake ang The Crow sa June na pinagbibidahan naman ni Bill Skarsgård. Gusto ko si Bill Skarsgård as an actor, pero sa tingin ko hindi na dapat i-remake yung Crow. Hayaan na lang na ganyan dahil ito yung naiwang legacy ni Brandon Lee sa Hollywood na guys. Pero ganun talaga, usong mga remakes ngayon, lahat ng pwedeng i-remake sa Hollywood, i-remake nila. So, ano sa tingin nyo guys? Kung nabuhay ba si Brandon, isa na ba siya sa mga A-lister ng Hollywood ngayon? So, let me know in the comment section kung ano sa tingin nyo ang kung ano sa ang mga sa kantahan nyo or haka-haka nyo about sa malungkot na kwento ni Brandon, guys. So, salamat nga pala sa inyong panonood. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na kwentuhan. Paalam!